Anong nangyari kay Congressman Toby Tiangco? Bumaliktad na ba? Ang sabi ng iba sa mga nag-comment dyan sa bagong interview kay Congressman Toby Tiangco, baka nabayaran na. Aba, hindi ako naniniwala dyan. Hindi mukhang si Toby Tiangco. Gusto din naman niya na may managot. Kaso nga lang, bakit ganito? Yung mga pinagsasabi niya, may pinagtatakpan na ba? Kasi nakaraan, bilib na bilib ako sa kanya. Paniwalang paniwala ako sa sinasabi niya na pwedeng may taong ayaw pa uwiin si Saldico dahil baka daw may ituturong malaking tao or malaking buhaya. Malamang alam na natin kung sino-sino ang mga yan. Ito ang sabi niya netong nakaraan. So instead na isipin natin sacrificial lamb, baka naman merong mas malaking tao na ayaw pa uwiin si Saldi dahil baka kumanta siya, di ba? Mas yun kaysa yung sacrificial lamb. Kasi kung sacrificial lamb siya, baka mas uuwi nga siya para ikanta yung mga kasamahan niya. Pero baka merong mga pumipigil sa kanyang umuwi. Di ba? Baka yun ang mas reasonableng isipin natin. Bilib na bilib ako sa kanya. Talagang maraming sumang-ayon sa sinasabi niya na posibleng ganyan nga. Posible nga talaga yung sinasabi niya kasi itong si Saldico malamang maraming alam yan. Kung kumanta yan ay magkabukingan. Pero alam nyo ba, ngayon sa bagong interview sa kanya, mukhang may pinagtatakpan na. Sure na sure. Oo, sure na sure daw siya na itong isa na pinagtatanggol niya ay wala daw kinalaman sa mga nangyari. Wala daw kinalaman sa mga lalo sa budget insertion. Aba, sino ang pumirma? Iba na ang tono ni Congressman Toby Tiangco. Maniniwala pa ba tayo dito? O ito, panoorin natin ang pinagsasabi niya. Ito, bagong-bago. Who's calling the shots? It's not executive. What do you mean? I mean, who's in control of the government? Who's running the government? No, of course, the executive, di ba? But you said, dapat yung mga secretary. It's because of the perception. It's because of the perception, di ba? It's the perception na si Saldi is very close to Speaker and the Speaker is the cousin. So where is he now? It's the Who? cousin of the The president. president. Yeah, But I can assure you, walang... You're also the cousin of the No, president. I'm just the cousin-in-law. Hindi pa si Presidente, wala talaga siyang alam dyan. I am sure. Why are you so sure? Why am I so sure? Yeah, what makes you so sure? Why will we believe you? Because there was one private conversation. Sinabi niya in front of me, wala akong alam dyan. Kaya ba niyang sanggain ang kanyang pinsan? Sorry, I had to say this, Mr. President, because, that's the truth. Kaya ba niyang sanggain ang What do you kanyang... mean? What do I you mean, mean? if it goes all the way up to the speaker, who is his cousin, will he, throw the book at him? He already said earlier. It's very clear. Categorically, he said. Sure ka talaga? Sure na sure ka na talaga? Talagang talaga. Bakit parang, noon bilib na nakaraan, ang daming bilib na bilib sa'yo. Pero ngayon, iba na ang tono. Ibig sabihin niyan ay yung pinagagawa ni Saldico ay hindi alam ng mahal nating Pangulo. Isang party list congressman, nag-iisa lang ba siyang gumagalaw dyan ng ilang taon na ha? Malamang, paulit-ulit ng ginagawa ni Saldico yan. Kung totoo man itong mga lumalabas na sinasabi nila tungkol dito sa korupsyong nagaganap, insertion, sa budget. Naniniwala ba kayo na si Saldico lang talaga? O baka hanggang doon lang ang gusto nyo? Ayaw nyo na mabanggit yung ulo. Kasi kung walang alam o kung hindi alam ng Pangulo yung ginagawa ni Saldico, sayang ang confidential fund. Diba? May confidential fund ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Imposibleng hindi nakakarating sa kanya yan. Ilang taon ang sarap buhay ng pinagagawa ng mga buhaya dyan. Hindi alam talaga ng Pangulo. Ikaw, Congressman Toby Tiangco, nandyan ka naman sa Kongreso. Malamang alam mo yung mga galawan dyan. Baka naman pinarating mo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Umpisa pa lang, nakarating pa ng ilang taon. May mga nagsasalita na, tapos ngayon, sure na sure ka talaga. Sana all na lang talaga. Kasi nakaraan, hindi ko naman sa kinakampihan si Saldico sa tingin ko lang, mukhang totoo siguro yung sinasabi ng abogado na kung saan, ay itong si Saldico ay natatakot din na umuwi, magpakita kung saan, dahil delikado ang buhay niya. Kasi sigurado ako, at tingin din ng karamihan, itong si Saldico, maraming alam to. May mas mataas pa sa kanya, may mas malaki pang buhaya na alam niya kung ano yung mga galawan nila. Pwedeng kumanta yan,
sabihin niya yung katotohanan, kaya malamang malabong magpakita yan. Malabong umuwi ng Pilipinas yan kung merong pipigil dyan. Ayaw siyang pauwiin. Sino kaya yung ayaw magpauwi sa kanya? Kasi kung gusto talaga ng katotohanan, kung gusto talaga na mapanagot ang mga buhaya, dapat pauwiin ang dapat pauwiin. Bakit yung iba, pabor sa mga Duterte, ang bilis ma-hold yung pag-travel. Naniniwala ba kayo dito sa bagong interview kay Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman ang mahal nating Pangulo? Anong gusto nyo? Ang sisihin lang ng taong bayan? Si Saldico? Sino yung pinagluloko nyo? O ito, magbasa tayo ng komento tungkol dito sa bagong interview kay Congressman Toby Tiangco. Tingnan natin yung mga netizens kung ano yung reaction nila dyan. Sabi ni Mary Jane Dagdag, kung Tiangco is saving BBM. Ayun sa kanila yan. Ito kay JC Taisa, try harder. Sinong pumipirma sa GAA? Di ba ang Pangulo? Huwag mo kaming pinagloloko, Toby. Yun nga din ang sa tingin ko eh. Sabi ni Alexis Cabling, pinsan ni BBM ang asawa niya ni Toby Tiangco. Malamang may under the table na yan. Ano yung under the table na pinagsasabi nyo ha? Hindi ganyan si Congressman Toby Tiangco ha? O ayon dito kay Demi Pascual, bumaliktad na nga ang dating halos na name drop na si BBM at Tampaluslos. Nangyari sa'yo? Ayan ang katanungan po sa nakakapansin yan. Ito, napansin ko rin po ito. Noon, bumilib ako. Pero ngayon, iba na ang tono. Anong meron? Anong dahilan? Sa tingin nyo, kakampi pa ba natin itong si Congressman Toby Tiangco para labanan ang mga buhaya na pumaldo? Comment down below. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.